Ayan, magandang araw sa lahat ng manonood at welcome back sa Dark Side in Treasure Hunting. Ito namang muli si Nudge at manggugulo sa inyong isipan. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. Manggugulo na naman ako ngayon sa isipan nyo mga bok. Dadagdagan natin yung yin yang kasi meron dito ang code ng yin yang. Dadagdagan natin. So itong nakikita nyo ngayon nito mga bok at site ng isang cottage natin na humingi ng tulong mga bok. Kasi yun nga medyo hirap pa siyang i-decode itong mga marka na nakita niya dito. May alam na rin naman siya sa lumang trigrams, pero syempre sa mga code na nakalagay dito sa mga sign na nakita niya, nahirapan siya kasi hindi nga niya kabisado kung anong kahulugan. Kaya humingi lang siya ng konting assistance para naman kahit paano mabigyan ko naman siya ng konting ideya. Sa dami-dami ng mga humingi ng messenger account ko, wala man lang tumagos. Kung sino pa yung nakakita lang sa link ng messenger account ko, siya yung tumagos sa firewall. Matibay yatang firewall ni Android ah. So, yun mga bok, kung gusto nyong magpatulong sa site nyo, kuhanan nyo na lang ng video mga bok. Hindi ako gumagawa ng dahilan mga bok Sinasabi ko dun sa comment na mas preferred ko nasa actual site ako. Kasi may mga kadahilanan din ako mga bok. Unang-una, mag-iiba ang itsura ng bato kung nasa sa actual ka na lugar kaysa sa footage lang. Kasi yung mobile phone natin, magaling yan mag-render ng shadows. Kaya minsan, pag nag-cover na tayo ng video, may mga kahit napakanipis na shadow na hindi nakikita ng ating mga mata, napipick up ng camera. Pangalawa, itong mga itsura ng bato, katulad nito, sabi ng cottage natin, heart ito. Ngayon, sa angle ng kuha niya nito, kung titignan mo, parang ilong. So, yung bato na yan, siguro sa actual, heart yan, tignan kung tutungtong ka sa ibabaw. Kasi nagbabase lang ako dito sa footage ng video. So, masasabi ko, ilong. So, yun, sana maintindihan nyo, yung last na kadahilanan ko, kasi lahat kayo, pag sinabing nature made lang. Isasama ko na yung ko dyan mga bok. Pati na yung mentor ko, sama ko na rin dyan. Viewers ko yan eh. So, hindi lahat ng nature made na makikita nyo, hindi na nila ginamit. Kasi nature made nga. Pero may mga nature made na ginamit nila, kung hindi man sa compass alignment, ginamit nila yan bilang mga marka. Hindi porket nature made na. So katulad nito mga bok, sa footage nun, may mga maliliit na linya na nagkakast ng shadow. So doon pa lang, kung hindi nyo sasabihin na hindi kasama yon, makapag-decode ako ng mali. Kaya yan yung mga kadahilanan ko kung bakit mas preferred ko ang actual site. Ito, dahil nga gusto niyang magpatulong sa akin, so tutulungan ko. Hindi ako nanghihingi ng bayad nito mga bok. Load lang ang kailangan. Hindi ako ang nanghihingi ng load mga bok ha. Eh syempre kung wala kayong wifi doon sa inyo, kailangan nyo ng load, diba mga bok? Hindi ako nanghihingi ng load ha. Kailangan nyo ng load syempre kung wala kayong wifi sa inyo. So paano kayo makakakonek sa internet kung wala kayong wifi? So kailangan nyo ng load para makakonek kayo sa internet. So yun lang ang kailangan mga bok. Kung gusto nyo namang humingi ng assistance, tutulong din naman ako sa abot ng makakaya ko. Bigyan nyo rin ako ng time na pag-aralan yung site nyo, kasi hindi sa isang kisap mata makikita ko na yung kung saan yung item binaon, diba mga bok? Hindi ako kagaya ng ibang decoder dito sa YouTube na kaya nilang tuntunin ang deposito sa isang picture lang.
So ako mga bok, kailangan ko ng mga compass alignment. Tapos sabihin nyo rin kung ano yung mga marka na nakikita nyo, kasi minsan may mga marka na hindi nakikita dun sa camera. So yun mga bok. So kailangan ko lang naman ng mga anggulo nito mga bok, kasi doon ko itong mga marka na nakasulat dito mga bok, magkakakonek yung mga marker na bato nito sa shape noon, magkakakonek yan sa binigay nyo sa akin na compass alignment. At itong mga marka na to, magkukonek din to sa mga marka na nandito sa site nyo. So sana maunawaan nyo ko mga bok, hindi ganun kadali na tuntunin ang deposito sa isang picture lang. So may mga compass alignment siyang binigay. Itong bato na to papunta dito, tapos itong maliit na square papunta dyan, papunta doon. Ang hindi niya lang nakuhanan ng mga bok, itong mula dito sa marker na to papunta dito sa kasi dito lang siya nakafocus Ito yung pinaghinalaan niya, kaya dito siya nafo-focus. Pero may alignment siya na binigay mula sa bato na to, itong parang paa daw to, papunta dito. So yun lang kailangan ko mga bok, yung mga compass alignment ng niyan. Kung gusto nyong ma-assist ko kayo, makapagbigay ako ng ideya sa inyo. So ganun lang, mga compass alignment ang kailangan ko. Tapos sabihin nyo lang yung mga marka kung anong nandun. So ilalagay ko na lang yung link dito sa comment section mga bok, yung footage ng area na to. Isahan na natin dito mga bok, i-zoom ko lang ng konti. So sasabihin ko lang muna sa inyo mga bok yung mga marka doon sa site nya. So dito, itong bato na to, pag dito ka nakatayo, ang makikita mo itong itsura na to, parang letter D. Pero kung nakatungtong ka dito mga bok, ang makikita mo naman nakaganyan yan, parang rectangle. Yan. So nakaganyan yan. Hindi, walang kanto. Kasi parang nakatuwad to mga bok, nakatuwad, nakatagilid tong bato na to punta doon sa baba. Kaya bantayan nyo tong bato na to mga bok. Isa to sa mga drift marker mga bok. Tandaan nyo yung naalala nyo pa ba yung sinabi ko sa inyong rectangle mga bok na naka-curve yung kabila, yung kay Kappa, may dala-dalang item, pero dahil sa drift marker wala doon sa kung saan man nakaturo si Kappa. So dala-dala ng drift marker. So bantayan nyo tong bato na to mga bok. Yan, parang rectangle daw yan pag dito siya nakatayo sa gitna. Pag dito ka naman sa labas, so ito yung makikita mo. So dito, itong marka na to naman mga bok, ayan, letter D. Mouth. Kanji ng mouth yan mga bok. Dito. Nasisidlan to ng tubig mga bok. Baliktad yata to. Yan. Nasisidlan to ng tubig. So ibig sabihin, dalawa ang gumagamit nito. Unang-una, ang earth element, kasi mouth yan Pangalawa, yung metal, kasi nalalagyan ng tubig. So sa mga bago pa lang sa channel ko, meron naman ako kung paano yung may video na akong ginawa nito, yung mga nasisidlan ng tubig. So metal element yan. Heavy, lake marker. Ito, lake marker yan, nasisidlan ng tubig. So dito sa bandang dulo mga bok, ayan, ito biniyak to, hindi biniyak, binasag to. Malalim ang nito, papunta dito sa taas. Tapos ito nag-triangle, tapos putol yung dulo nito. Tapos ito naman linya yan mga bok, parang hairline to, manipis na linya na paganyan, manipis lang tong naman. Ito naman yung binasag. So ito naman malalim din to, mang curve nito mga bok. Ito, yan, malalim din yan. Dito sa bandang niya, ito 7, tapos dito naka C. Yan, 7C, code 7C. Tapos dito may 5. Tapos isang bato dito na parang letter D. Na ito, paslope na to mga bok. Ito yung flat, ito yung nakaslope.
parang nasa papunta sa tubig na to. Ito. Sa harapan niya, yung maliit na square. So ito naman yung may kunting kanto to mga bok, ito rounded. Na sa taas niya may mga tuldok. Tapos may isa pang tuldok dito sa baba. Bale ang system nito mga bok, marami kasi itong may mga slices kasi itong bato na to eh. Bale itong part na to pababa na yan. Tapos ito mga slices to nagaganyan mga bok, pero makinis to. Yan, tanggalin ko muna to. Ganito yung itsura nun. Makinis yung niyan mga bok. Ayan. So ito may mga slices tong mga mga bok, yung mga naka-curve. Ito mababaw na pagka-slice. Tapos dito, ayan, yung heart na parang ilong. Sa ilalim nito, ito naka-wall na to mga bok, tas tubig na to dito. Ayan. Tubig na yan, ito naka-wall na to. Tapos may naka-grave na C, tapos tuldok. Ito naman sa taas niya, itong vertical line, tapos tuldok uli. Tapos dito banda yung C. Tapos ito naman mga bok, ito maliit ng tuldok lang to mga bok. Kasyang-kasya lang yung pinakatip ng natin, yung ito lang pinakatip ng daliri natin. Yun lang yung magkakasya. Ang kakaiba lang nito kasi tampered dito. Kulay brown ng sabi niya nito. Tampered yung bato. Hinaluan ng kulay brown. Dito sa baba niya lang, ito. May mababaw na malaking naka-concave. Tapos dito, yung katabi nito, ito yung marka na to, ayan. So, Toro E. Abstract yan mga bok. Ayan o. Abstract na Toro E yan, ayan. Abstract. Kung lalapatan natin ng to dito, ayan. Toro E marker yan mga bok. Abstract. So, may dahilan din sila nito mga bok kung bakit nilagyan nila nito. Pero abstract yan mga bok na Toro E ha. Tapos, itong na to mga bok, ito. Itong bato na to, may yan dito sa, kung dito ka tatayo, ay kung dito ka pupwesto, ang makikita mong marka ganito. Saan ba ako magsusulat nito? So ito yung makikita mong marka. Yan, bilog, tapos D. Syempre baliktad. So, bilog to mga bok. Tapos sa nito, ito naman sa loob nito may butas to na kasya yung stick. So maliit lang yung butas niyan, tagusan. So letter D. Kung dito ka tatayo sa ibabaw ng marka na to, tapos titingin ka nito sa baba, ang makita mong marka ganito naman. Yan ang makita mong marka. Ang code OD. Yan, code OD. So ano kaya to? Itong code OD na to parang nasa codebook yata to mga bok Tapos sa taas niya lang, ito yung mga nakaumpok ng mga bato. Itong apat na to same level lang to mga bok. Yung apat na bato na yan, same level yan. Tapos ito may bato sa baba, malaki din to mga bok. Ito kinalang sa bato na to para hindi to bababa. So ito may kalakihan din tong bato na to mga bok. Ayan, itong bato na to, malaking bato yan na kinalang naman para dito sa dalawang bato na to kasi may bali parang may bato pa to dito mga bok. Hindi ko na sinama kasi ang hirap na. Hindi ko na nga sinama yung ibang bato diyang maliliit kasi ito pa nga lang para nang nadaanan ng manok. Lalo na kaya siguro kung sinama ko yung maliliit, baka sabihin ng may-ari ng site na to, ano ba yan drawing mo Nudge? Nadaanan ng inahing manok. So isa din to sa mga kadahilanan na to mga bok na sa ganito kasi sa drawing madali lang tuntunin yung deposito. Pero pag sa actual na, yun ang pahirapan. Mapapakamot ka sa ulo mo niyan kahit hindi makate. Pero dahil dito sa drawing kasi na-isolate mo yung bato na may mga marka. So ayun, balik tayo ulit dito. Ito same
magkaparehas tong ano na to mga bok. Magkaparehas lang to na level. Ito lang yung ito kinalang tong bato din na to sa bato ng itong dalawang bato na ito. Tapos may nilagay uling isang bato dito para hindi to bababa. So ibig sabihin may ano dito sa part na to. Tapos may maliit na bato dito sa gitna. Yan. Kung titignan mo dun sa image, dun sa footage niya, parang pag kung titignan dito siya nakadikit, hindi dito sa isang bato. Pero may ibig sabihin din yan mga bok. Yan, kung bakit nila hinarang to. So itong bato na to, sabi niya dun sa actual, parang heart daw to tignan. Ito, gawa ng sa letter C na to na nakaukit dito, kaya parang heart siya tignan. Tapos itong bato naman na to, may naka-concave din na kasya yung dalawang daliri. So sa taas nito, ito parang ano to mga bok, parang bang kamay na nakaganyan, parang nakaganyan mga bok, ang kamay. Etong sign na to. So pagpasensyahan nyo na hindi ako magaling mag-drawing nito mga bok. Tapos sa gilid lang nito, ayan, may butas to dito mga bok, literal na butas, tagusan. Tagos yan sa baba. At dito sa pag pupunta ka pa ng south, so ito naman yung makikita mo, yung marka na yan, nakaganyan daw yan, baliktad na fire element daw. Yan. Tapos dito sa kabila, ito, ang ano naman nito mga bok, pag nasa taas naman parang kung titignan siya, parang paa sa taas niya, tapos may dalawang tuldok na kasya yung ano nito mga bok, kasya yung daliri nito, pero mababaw lang yun na dot ito. Tapos sa gilid niya, ito yung itsura, yan, parang naka V. Tapos sa baba lang din na to, itong dalawang butas, ito naman ang nasa baba na pinaikutan nito ng mga bato mga bok. Ayan, hindi yata nakikita yung isa. So pinaikutan nito mga bok, may mga bato din ditong nakapaikot. Ayan, dito, ayan, ito malaking bato to mga bok, ito malaking bato na nakakalang dito. So hinarangan, nakaharang yung mga bato. Ito pa pala mga bok, ito ang triangulation natin sa site na to. So ano ba ibig sabihin nito? Ayan, kailangan nating mag-triangulation kasi nakalagay itong mga dot na to sa rectangle na bato. Itong tatlong dot sa taas yan. So kung susumahin natin to mga bok, ayan o, gawin natin yung rectangle. Ayan. So may dalawang corner na nawala, may dalawang corner na tinago. Chamber. Ano mga bok? Sa triangulation nito, may tatlong rectangle na inilagay dito sa site na to. Ayan, rectangle yan mga bok kasi nakasulat yan sa rectangle. Yung isa nasa baba, yung isa nasa taas ng rectangle na to. Nga lang, tinago nila, kaya ito piningas. So yun ang dahilan yan mga bok. Hidden yan. So yun yung hahanapin natin. So itong triangulation na to mga bok, ito yon. So saan ba tayo magta-triangulate nito? Daming marka nito mga bok. So syempre, dahil dito itong marker na to may nakasulat, may naka-engrave na mouth o opening o entrance, basta mouth. So ibig sabihin dito tayo mag-focus sa bato na to kasi siya ang may dala-dala ng entrance o mouth ng opening ng dalawang item. Kasi nandito yung 7C. Ito yung 7, ito yung C. Maliit yung 7, malaki yung C. Na may person. May marka pa to. Na naka letter C. Pag dito ka nakapwesto, makikita mo yung code OD. Tapos dito sa side na to, ito naka-wall to, may letter C naman. So yun, kompleto na. So ngayon,
Dahil itong bato na to may mouth, ayan, dala-dala niya ang mouth, ito ang gagawin nating mother code. So yung ibang malalaking bato na yan, sub mother code na lang yan. So itong bato na to ang mother code natin kasi dala-dala niya ang mouth or opening or entrance ng item. Yan, dala-dala niya. So dito tayo magsisimulang magkumpas. So nakasada ito may 7C. Tapos itong kanto niya ginawang C din to na nakataob mga bok. So ibig sabihin under here. Nga lang, dahil sa itong bato na to, drift marker ito. So ibig sabihin, ang lahat ng makikita mong marka dyan, marka lang yan. Kahit may nakita ka pang item yan, marka lang din yan. Kasama naman dito, ganun din. Wala na tong laman to dito. Ang sinasabi niyang under here, dahil nandito yung mouth. Yan. Yan yung tinutukoy nito. So doon yan papunta kasi ito yung susundan natin, itong part na to. Wala yang laman doon mga buka. Yan. Kung titinag mo dito sa side na to mga bukanto yan, pero kung dito ka sa ibabaw naka-curve lang to. Wala yang laman doon mga buk. Wala din yan doon, wala din yan dito. So yung laman nito nandito sa taas. So ngayon ito sa baba niya sa harapan. Yan. So itong palang marka na to mga bok. So itong marka na to mga bok, ito kung titignan mo parang ulo to ng ano kasi makapal yung pagka-ukit nito mga bok at pagkabasag. Yan. Parang nakaganyan yan. Yan parang ulo ng sobrang laki lang yata nagawa ko. Ang hirap mo. Ang hirap mag ano. So nakaganyan yan mga buk. Ay ganon din umulit. So parang ano yan mga buk, ito kasi basag din yan. Yan pag ganyan. Ito binasag nila to. Papunta naman yan doon. Na parang papunta yata to dito sa ano na to mga buk. Ayan. Itong pointer na to nakatapat naman to dito. Dito sa part na to. So mula dito dahil may mouth ito, ibig sabihin center. Ang matatamaan nating marker, nandun yung mouth, siya yung center. So saan ba tayo uumpisa? Sa pagkumpas. So may nakasa dito mga bok, ayan. Itong slash na to, tapos tuldok. So papunta tayo dun sa taas. Dun tayo magkukumpas. So saan ba tayo magkumpas? Paano ba tuntunin ang ano na to? Itong marka na to mga bok, sinisimbolize nito ang ibon na lumilipad kasi nakabuka yung pakpak na may nakalagay na ichi. Yan, isa. Ngayon, titignan natin kung anong klaseng ibon to kasi marami silang ginagamit na ibon. So dito sa markang to, dito sa kabilang dulo, 4 ang gumagamit ng marka na to. Ang fire, pointer, code 5 at person. So dahil sa wala namang laman tong spot na to dito, yan, walang pinupoint yan, tanggalin natin yon. Tanggalin din muna natin ang fire element. Iiwanan natin ang person at ang code 5. So yung fire element na to mga bok, ibibigay muna natin dito sa ibon para magkaroon tayo ng clue kung anong klaseng ibon ito. So dahil sa sabi ng ka-TH natin na itong bato na to, nakaposition to nasa west. So ibig sabihin, lumang trigrams ang ginamit nila dito. Ngayon, in-applyan nila ng Izanagi. Bakit nga ba may Izanagi? Kasi dapat sa lumang trigrams, itong si Phoenix, dapat nasa east ito kasi fire ang dala nito. Sa Divine Beast, sa south dapat to. Pero dito, ginamit si Phoenix bilang fire. So kaya, nandito siya sa west. So pag nagkukumpas tayo nito ng pa-east mga bok, dapat
may madatnan din tayong isang Divine Beast na katapat ni Phoenix. Sino nga ba yon? So dapat madatnan natin doon si Pagong. Gawa ng Izanagi method nga. Mula naman dito, pag nagkukumpas naman tayo pa south, dapat may madadatnan din tayong Turtle o Pagong. Kasi yun nga yung katapat ni Phoenix. Hindi sila gumawa ng mga elemental code. Instead, ang ginamit nila dito sa area na to, ang mga Divine Beast. Pero ang mga Divine Beast nakaposisyon naman kung saan yung mga dapat na elemental code na nandun. So mula dito, pag nagkumpas tayong pa east, dapat nandun si Pagong. Pag pa south naman, dapat may Pagong din. Kasi Izanagi method to mga bok. East-west, lumang trigrams. North-south naman, bagong trigrams. Puro Izanagi method yun mga bok. So sa mga buguhan pa lang sa channel ko, nandun yan sa year end kung paano yung Izanagi method gamit ang kumpas ng 8 trigrams. So tandaan nyo mga bok, Izanagi method ang kumpas ng 8 trigrams ang gamit nila. Tapos instead na gumamit sila ng mga elemental code, ang ginamit nila dito ang Divine Beast. Ito si Phoenix. So dapat may madadatnan tayong Pagong doon sa east. At sa south naman, dapat nandun si Pagong. Mula naman dito sa bato na to, pag nagkukumpas ka nito, east-west ang alignment nito mga bok. Ito yung west, ito naman yung east. Sa east, wala kang makikitang water dito mga bok. Ayan. Kahit masisidlan man lang ng tubig mga bok, wala kang makikita dito. Pero ipasok natin ang code ng Yang water. Yang. So dito natin ipasok si Yang mga bok. Ang Yang water. Ito, kabisado nyo na tong code na to mga bok eh. Dito ko na lang isusulat So ito yung Yang water mga bok. Yan. So ano nga to sa codebook na to mga bok? Pansin nyo ba tong marka na to? Meron yung sa codebook. So ito yun mga bok. Ayan, Kaya kinalang tong malit na bato na to para itong linya na to hindi magtutuloy-tuloy dito. So ayan, 1, 2, 3. Yan. Abstract na Yang water. Walang literal na tubig, walang masisidlan na tubig. Pero ang marka ng Yang water nandito. Abstract nga lang. So si Phoenix nasa west. At ang Yang water naman nasa east. Lumang trigrams yun mga bok. Water at fire. So sana naguluhan kayo doon. Tapos ito naman mga bok, ayan. Itong sign na to, kung titignan mo to, nakaturo to doon sa dito sa marka na may letter C. So alam nyo na tong marka na to mga bok, di ba? Yung kay Kappa, yung kasya yung may butas dito, kasya yung kamao. Ano nga yun uli? Up. Hindi tayo pupunta dito sa up. Kung mag-a-up lang tayo kung saan tong nakasulat itong marka na to, doon tayo mag-a-up, hindi dito sa terrain, sa pinaglagyan ng marka na yan. Dito sa up, ito yung makikita natin, yung vertical line, tapos may tuldok dito, tapos may C. So ibig sabihin yung gemstone yan, gates at gemstone yan. So itong bato na to, dala-dala niya ang gemstone. Yan. Dito sa kanan. So kung i-check naman natin to, dito sa gilid niya lang na to mga bok, ito yung butas na may kasya lang yung dulong-dulo talaga mga bok, ito na may earth element. So itong marka naman na to mga bok, at ito halos iisa lang. So ito ang marker na matatamaan sa pagkumpas natin, siya yung center o nandun sa kanya yung mouth. So ang nakasaad nito, dahil
brown daw to, kulay kalawang. Malamang sa malamang kung hindi dark brown. Kung nag dark brown naman ito sa southeast, nandito naman yung young water. Itong marka na to, ayan o, young water yan mga bok. Ito dahil ang dalawa ang gumagamit pag dark brown, ang earth element at ang tubig. Kasi dark earth element dahil brown, pero pag dark na, dalawa na sila. So isa lang yung decoding niyan mga bok, halos isa. Ito ang mouth, ang decoding nito mouth. Ito naman ang item. Ang matatamaan sa pagkumpas mo dito, nandun yung item. Ito naman, kung ano naman yung marka na matatamaan mo dito, siya yung center, o kaya nandun sa kanya yung mouth. Kaya mula dito, kasi nandito si Phoenix, magkukumpas tayong pa-east, dapat may tubig kasi yan yung katapat ni Phoenix, ang tubig. Walang literal na tubig, pero nandito yung yin yang water pala mga bok, sorry. So ito naman, ang tinutukoy din nito, yun din, may item sa harapan na to, sa kung alin mang marka ang matatamaan nito sa pagkumpas. So ito naman, mula dito sa northwest papuntang southwest, dito yan tatama. Itong nakaumpok na bato na to, yan. So itong nag-uumpok ang mga bato naman na to mga bok, itong isa may bilog to, kasya yung dalawang daliri niyan mga bok, may bilog, tapos dalawa yung C. So itong C na to, hindi to, wala tong kanto mga bok, itong nasa taas. So alam nyo na mag-decode ng mga letter C na mula taas hanggang baba, di ba mga bok? Pero ito, iba to mga bok, gawa ng walang kanto tong ganito. So ito, ang ibig sabihin nito, may dalawang item here, items in front. So pag nag-in front naman, kung tatakbo ka sa in front, babangga dito sa wall. Parang naka-wall to eh. Dito siya babangga. So nakasaad naman nito na may dalawang gates. So travel in front. Dahil sa itong C na to, hindi makapag-travel kasi nahaharangan ng bato na to. Hindi na yan magta-travel pa dito pababayan mga bok. So ang mangyayari niyan, may iwan yung in front dito. Ito ang magta-travel sa taas. Walang kanto yan mga bok. Parang hindi naman siya naka-curve mga bok. Kumbaga ito yung pinakakanto ng C. Ayan, kanto sana na yung C, pero tinibag nila yan dyan. Ayan, tinibag nila para mawala tong kanto. Binasag nila to. So ito naman, dahil wala siyang kanto, magta-travel ito, tatagusin niya tong mga bato hanggang sa tatama to sa tatamaan niya yung marka. May tatamaan siyang marka kasi yun na yung tinutukoy yun, gates. So yun yung pagkakaiba ng mga bok, yung C na may kanto at C na tawag noon, parang naka-curve. Yung pinakaibabaw ng C nakaganon, naka-curve. Yan, nakaganyan. Instead na ganito yung corner ng C, ito hindi to tatalon mga bok. Yan. Pag nakakanto yung C na yun sa taas, hindi yan tatalon sa mga may ginagawa yan daanan. Hindi yan tatalon sa mga bato. Ito yung tumatalon sa mga tatagos pag naka-curve yung C. So katulad nito, naka-curve tong ibabaw na to. So magta-travel pa rin yan papunta dito hanggang sa itong travel na sinasabi niya, matuntun niya yung gates. Kaya magta-travel yan papunta dito hanggang sa tatama yan sa isang bato na may marka. So doon yun. Yun yung kaibahan nila ng travel in front. Itong in front, hindi na to magta-travel, hindi na to sasama sa travel gawa ng naharangan ng bato na to mga bok. Nakaharang na tong bato na to eh. So ang na lang nito, ito yung travel, yung isang
yung isang C ang magta-travel, hindi silang dalawa ang magta-travel, may iwan yan dito. So ibig sabihin nandito yung isa. At ito namang isang bato na tong mga halos bilogin to. Ayan o. Na may tuldok sa gitna. Ano nga to sa treasure code? Parang on the spot ba to? Parang on the spot yata. On the spot yata to eh. So mirror yan mga bok ha. Kay ano yan, kay pagmamay-ari yan ni Amaterasu. So mirror ang ano nito, Imperial Regalia Code Imperial Regalia Code ng mirror. So ito naman yung nakasaad, ayan oh. Ayan. May isang sa gemstone, may person, code 5 or center na. Code 5 or center. So gamit ng fire element ito. Gamit din ng pointer, person at code 5. So dahil sa ang nakadikit itong marka na to, nakadikit dito sa C, tanggalin muna natin yung pointer at tanggalin din natin yung fire element. Iwanan muna natin yung person at center o code 5. So kaya ayan, ito dahil itong bato na to medyo nakakanto to mga bok, pero dito sa baba wala na C. Dahil ang tinutukoy nito dito na, babangga na yan doon sa sa isang marker, doon yan papunta dito. Parang dito yan tatama mga bok sa isang marker na to. Itong stone at gates, doon yan tatama. Kahit dadaanan nyo lang to mga bok, gawa ng in front lang at travel ang ano nito mga bok eh. So ito marker lang din naman na to. First marker na madadaanan niya, kaya tatagusin niya papunta hanggang sa last, maabutan niya yung last marker. So dito naman sa last marker na yan mga bok, ayan, kung mapapansin nyo, may tulis yan dito. Ayan, kung mula ka dito, babalik ta rin ko lang. So ayan, ito parang ano to, parang nakakuyom na kamao to eh. Pero isa rin to sa drift marker na to mga bok. Tandaan nyo tong marka na to, ayan, pabilog. So nandan, ilalagay ko na lang sa link comment section yung link ng video niya para may mas maganda kayong viewing ng mga marka na to. So ito, isa to sa mga drift marker. Saan ba tayo magdi-drift? So hindi tayo pupunta doon mga bok. Dito tayo sa baba. Kasi nandito sa baba yung nasa gilid na to. Yung item, dalawa, up and down. May butas tong mga bok mula sa taas hanggang baba. So marker ng up and down. Kaya dito tayo bababa, hindi tayo doon kasi wala nang item doon. Nandito kasi ang item nilagay sa bandang kanan, kaya dito lang tayo magdi-drift. Hindi rin doon kasi ito bilog to. Ayan, ito lang kasi parang pahaba to eh. Parang hindi naman siya pointed, naka-curve din pero pahaba ito. So dito tayo magdi-drift. Kung magkukumpas tayo mula dito, ito yung north. So yun naman yung south. Ngayon, pag lalakbayin mo naman to papunta doon, papunta dito, dadaan ka muna sa drift marker na may pointer din na naka-point dito. Ito yung tatamaan ng pointer na to, ito mga bok. So bantayan nyo tong marker ng mga drift marker mga bok, naandyan yan sa para sa Japanese Imperial Method code, sign and marker. Yung video na yan mga bok, pang nyo lang yan, familiarization lang yan sa mga marka. So ito nang butas na to, up and down, nasa bandang kanan, kaya dito tayo magdi-drift, hindi doon. So itong na to, itong side na to, hindi yan pointer. So ito namang nagsasaad lang ng drift.
So ito yung ano niya, ito yung pointer niya. Kung magkukunik ka doon. Kung magkukumpas ka papunta o kung maglalakbay ka papunta dito, so madadaanan mo na tong drift, huwag ka na magtuloy. So dito naman, so tinutukoy nito below. Yan. Parang hindi ko masyado kung anong klase itong anong mga book, kung bilog ba tong dito o pointed, no? Pero nakaganyan yan mga book, parang ano ba yan? Yan, naka-curve tong ganito. Hindi talaga literal na ano, hindi literal na V, kasi yung V nakaganyan lang. So yung marka na yan may buntot na nakaganyan, naka-curve, pati yung sa kabila din yata. Tapos bilogin tong ano na to dito. So shaft dito sa baba, kaya ito nag-drift na dito lang. So mula dito pag nagkumpas ka, huwag ka nang umalis kasi may drift marker na nilagay. So ayun mga bok, parang mahaba na naman tong video na tong walang kwenta to. Ayan. So mula dito, itong marker naman na to, pag nagkukumpas ka sa 45 degrees, ito yung matatamaan mo. Isang bato din mga bok na tawag nito, may naka-concave. Bale ang ano na to mga bok, parang ano to, parang bangin na to itong part na to. So pataas yan dyan. Tapos marami na tong damo dito. Hindi ko na lang sinama yung damo mga bok. Dito pa nga lang sa bato na puro bilog, nahirapan ako. Yung damo pa kaya na daming dahon, tapos may malit na sanga, may baging pa. So ganito na lang yung dinanawin ko mga bok. Hindi ko na sinama yung mga kahoy-kahoy dito. Ang hirap na. Ito nga bato, bilog-bilog lang sana dito. Nahirapan pa ako maglagay. Loko ka talaga, Nudge. Balik tayo dito magkumpas. Ito yung north, papunta dito. Ito yung south, na nakalagay yung drift marker. At tatamaan din tong marka na to mga bok sa south pag dito ka nagkumpas, na nakasaad na shaft below or under. So drift pabalik. So mula dito 45 degrees, ayan, tatamaan tong bato na may naka-concave. Sa northwest naman, mula dito magkukumpas ka pa northwest, ito yung tatamaan, nakaharap yan. Tapos itong bato na to mga bok, ay itong butas na to na nasa bato na to, mula dito makikita mo to. Mula dito sa marker na yan. Yan. Makikita mo tong butas na to. Nakasaad naman dito kung ano yung marker na matatamaan sa pagkumpas, siya yung center. Kasi siya yung center ng item. Kasi tuldok ang ginamit. Kaya ayan, ito yung center. So ito ang code ng Imperial Regalia Code ng Mirror. Kaya ito, nandito yung person, si Amaterasu. Alam niyo na ba si Amaterasu mga bok? Method ni Amaterasu. So itong concept na to ang kinuha nila para kay Amaterasu na nakatayo sa kahoy. So kung saan nakatayo si Amaterasu, doon na maghuhukay. Kaya may salamin dito mga bok. Ano? Ayan. Parang wood din yan. Kung dito ka abstract na wood element. Kaya nandito yung mirror. Dito tatayo si Amaterasu. Kasi nandito yung mirror. Kuhan nyo na ba mga bok? Yung naguluhan kayo. So ito namang kuhan na to mga bok, code OD. So dito muna. Hindi ko pa natuntun yung ano mga bok. Ito pa lang isa yung natuntun natin, ang diamond. No, ang mga gemstone, yung metal wala pa. So itong code OD, ito yung up, ito yung down. Kuha nyo ba mga bok? Sa directional meaning, up, ito yung down. Ngayon, kung pag-uusapan natin ng items, ito yung metal, ito yung gemstone. Ay, metal, gemstone. So kaya meron ditong 7C
metal at gemstone. So pag-aari ng Imperial Regalia Code yan mga bok. Yan, stone. Code OD, parehas lang yan. Metal ito, gemstone. Kung pag-uusapan natin ng elevation ng mga marka, ito yung up, so ito yung down. Ayan. Ito wala pang binigay na ano to mga bok. So itong OD na to ang coordinate ng 7C. Na may nakabaong dalawang deposito dito, ang metal at gemstone. So dito natunto na natin ang metal ay yung gemstone ito. Kasi itong yung gemstone na travel babagayan dito. Yan, na nagsasaad ng drift. So doon tayo magdi-drift kasi may pointer din to nakaturo dito sa mirror na to. So mirror yan mga boka, Imperial Regalia Code na mirror. Kaya may person dito sa gemstone, ayan. May person na nilagay, natutungtungan. Kung saan ka nakatungtong, doon ka maghukay. So ganon si Amaterasu. Kaya ito may mirror na nilagay. Ito yung wood. Yan. Ito yung mirror. Bilog na may tuldok. Parang sa treasure code ano te, surrounding spot ba to? On the spot. Parang on the spot yata to. Tapos ito parang pagong. So alam na des. Tandaan nyo mga bok ha, kapag nakakita kayong pagong na pinagtapat, ito yung katawan tapos iba yung ulo na nilagay, so ibig sabihin water trap lang yan. Pero pagka makakita kayong pagong mga bok na isang bato lang yung katawan at ulo, isang bato lang, so ibig sabihin may poison yan ha mga bok. So yan yung kaibahan ng mga pagong mga bok. Pagka dalawang magkaibang bato, parang ganyan ito. Kuha lang ako ng ano. So parang ganito mga bok. Ito yung ulo ni pagong, magkaibang bato. Ayan, ginawa tong ulo, tapos magkaibang bato. So ibig sabihin water traps lang yan mga bok ang dala niyan. Pero kapag isang bato lang ang ginawa ng katawan at ulo, so kasama ang ano nun mga bok, kasama na poison, kasama ang water. So mahalagang bantayan nyo tong mga pagong na ganito mga bok ha. Isa yan sa mga pagkakaiba ng pagong na may poison sa water trap lang ang dala. So yung pagong na iisang bato lang, dalawa ang dala nun, ang poison at water. Pero ito water lang to mga bok kasi magkahiwalay na bato yan, pinagdikit lang. So mahalagang bantayan yung mga marker na ganitong pagong mga bok. Dapat may knowledge kayo sa ganito. Kasi kasama poison yan. Maaring hindi na nilagay nila doon sa mga marker, o kaya may nilagay silang marker na hindi nyo napapansin. So dapat ma-distinguish yung pagong na water lang ang dala at sa pagong na dalawa ang dala, water at poison. So yun mga bok. So ito naman parang katulad din to kaya Amaterasu mga bok, yung pagong yung may fire element na nakadikit dito yan sa wall. So ito naman ang pagkakaiba nila dito, isa lang to. Yung ano kasi ang hanapin nun, dalawa parang fire nga dito nakadikit. So dalawang bato ang hahanapin sa white degrees. Ito, magkaiba to mga bok. Ito, kakaiba to. Isa lang ang ano natin. Isa lang yung hahanapin natin kasi isa lang yung binasag nila dito tapos ito inakyat. So maaring ano nito ang compass direction nito mga bok, kasi nakalimutan ko kung ano yung compass direction nito mula dito papunta dito. Kasi ang hahanapin natin ang itong metal. Kasi nahanap na natin tong nandyan na yung ito. So ang gemstone, ang opening na lang ng metal ang wala, kasi nakasaad dito. Ayan, may meron silang nilagay dito na tatlong rectangle. Yung isa sa baba nandito na, yung dalawa na nasa taas.
ang itinago. Itong corner na to. Isang malaking rectangle, isang maliit na rectangle. Isang maliit na 7, malaki naman yung C. So, napag-connect na ba natin mga bok? No? Triangulation yan mga bok. Nga lang, hidden yung dalawa. Ito lang yung makikita nyo sa actual na ano nun mga bok. So, ito ginawa ko lang rectangle para may basihan din kayo na may tinago sila. Itong part na to, tinago. Itong dalawa, nakatago. Ito na yon. Ito yung marka na yon, rectangle. Nga lang, itong rectangle na to, change direction or drift marker. So, dalawang nakatago. May nakahanap na natin yung isa. Ayan, papunta yan doon. Magta-travel yan dito mga bok. Yan, tatama. Tapos yung may pointer yan doon. So, sa treasure ko to on the spot. So, pwede na rin. So, balik tayo dito. Kasi hanapin natin yung maliit na bato. So, dahil nasa wall yan, at ito, walang laman yan dito, at doon, wala din. So, magkukumpas tayo papunta dito naman. Kasi ang hanapin nating maliit na bato. Noon, dito sa right side. Dito nakalagay itong marka na to. So, mula dito, magkukumpas na lang tayo. Ganun mga bukan. Magkukumpas ka lang. So, nakasa dito, dadalhin pa rin natin to sa pagkumpas natin to mga bok, yung mouth. So, ang hinanap nating may mouth, yung bato na maliit. So, ibig sabihin, yung bato na maliit na may marka, siya yung center. Siya yung may mouth. Nasa kanya yung mouth. So, mula dito, magkumpas ka. Parang green degrees yata to mga bok. Ito. So, nandito sa part na to. Yan, dalawang butas. So, ibig sabihin, pa-slope din tong ano na to mga bok. Itong paa na to, pa-slope to. Tapos, pagka inalign mo tong dalawang ano na to, dalawang butas na to, pag ibinaba mo, dito yan mahuhulog. Dito sa marker na to. Na kung saan may ginamit ding person mga bok. Ayan. Ay, nag-blurred pa. Ayan. So, alam nyo na ba kung anong tong person na to mga bok? Ito may person ang ginamit dito. So, ito naman may person din. So, kung dito sa taas, ang ginamit nila si Amaterasu. Ang ginamit naman nila dito sa baba, si Izanagi. So, may alam na ba kayo kay Izanagi mga bok? So, si Izanagi, lumublob siya sa tubig hanggang bewang. Sa gitna ng tubig. No, lumublob siya sa gitna ng tubig hanggang bewang. So, mula dito, dahil nandito to sa right side at nasa right side din tong marka na to, at dahil sa ano na to, dahil sa mouth na to, ang tinutukoy ng maliit na bato na nakalitaw na may marka sa gitna ng tubig, kasi yun si Izanagi. Ang concept ni Izanagi, ang ginamit nila dito. Sa isa naman ang concept ni Amaterasu. Kaya ayan yung salamin mga bok. No, dito nakatayo si Amaterasu kasi yan dyan yung salamin, ang mirror. So dito, pag kumumpas ka, dapat ang hanapin mong bato, hanapin mong maliit na bato nasa gitna ng tubig. Ito, sa person na to. So parang nakawayan sa actual na ano mga bok, parang nakaganyan yan. So dito, pangit kasi ng drawing ko. So maaring napabahakak na tong may-ari nito sa drawing ko. Parang dinaanan ng manok. Lalo na kaya pag sinama ko yung mga maliliit na bato. So para na siguro yung dinaanan ng inahing manok. Ginoo ko. So yun mga bok, ano? Maliit na bato, nakasa dito, Izanagi method na nakalublob sa tubig pero nakalitaw. Maliit na bato na may marka, siya yung may mouth, nasa kanya yung mouth. Yan. So nasa kanya. Ito, na-try na nila tong basagin tong ano, itong marker na to. Wala daw laman. So ibig sabihin itong dalawang tuldok na to, hindi to nagsasaad ng dalawang item. Kasi pa-slope to mga bukan, naka-slope to pababa. Ito yung tatamaan. So ibig sabihin itong mga tuldok na to, ito yung unang marker. So ito yon siya. Yan.
Dahil sa marker lang ito, kailangan pa nating bumaba para maabot natin tong isang item. So sa itsura ng mga ano na to mga bok, ito yung pinakabilog. Makinis to kaysa sa dito, kumpara dito. Kasi marker lang to eh. So mula dito sa marker na to, kailangan pang bumaba. So tanggalin to, huhukayin. Hindi babasagin. Huhukayin. Tapos ang kasunod na marker, item na. Yan, paa na may dalawang tuldok. Nga pala mga bok, ito may letter C pa to sa baba pa pala niya. Ito, naka-C din to. Itong bato na to. Pero itong C naman na to mga bok, naka ano to, mula taas hanggang baba, pero parang wala tong kanto. So kung susundan natin tong C na to, ayan, babangga siya sa bato. So ibig sabihin, aakyatan natin yan. Pag akyat natin, siyempre tatagos tayo dito. Pag tayo mo dito, dahil ayan, naka-person yan, o code 5, pag tayo mo dito, ito yung makikita nating marka. Itong bato na to, naka-slope pababa na kung saan naman tatama dito. So, ang hahanapin natin, tatlong rectangle. Yan. Yung isa, nasa harapan nito kasi parang tinapyas to eh. So, pa-slope na to. Kumbaga, nakaharap, itong dot na to, nakaharap dito. So, ibig sabihin, yung isang rectangle na hanapin natin, ito yon. Yung dalawa, nandun sa taas, na, yun, may alignment pala to mga bok kasi may butas to dito sa, ano, tagusan to. So, ibig sabihin na naka-align. Hindi yung taniling mga bok ha. Hindi porket may butas na tagusan yun dyan, taniling, hindi. Ang ibig sabihin, itong dalawang, ano na to, dalawang items na to, naka-align. So parang ganito mga bok, ayan. Naka-align dito sa 45 degrees papunta doon sa isang marker doon sa, ayan, doon sa taas dito. Yan, diyan tatama. Ay. Hindi sumama, naiwan. Iwanan ko muna to. Ayan. So papunta naman doon. Dito tatama. Yan, naka-align. Hindi taniling yun mga bok. So yun yung ibig sabihin ng ano mga bok. Ito yung ibig sabihin ng butas sa ano, dalawang marka na to. Code OD yan mga bok ha. So ito, hindi yan papunta doon mga bok ha. Yung C na may dot, ang tinutukoy na ano niyan, up, papunta doon. Kung saan man to nakasulat itong marka na to, doon ka mag-up. Hindi dito sa terrain. Hindi ka susunod doon. So itong marka na to nagsasabing up. So doon tayo, aakyat tayo doon sa kung saan man to nakasulat. So pag akyat natin, ito yung makikita nating marka. Right side. Right side naman ng bato na to. Hindi sa right side, pupunta kagad dito sa right side. Right side lang ng bato na to. So pag nag right side tayo, ito yung makikita nating marka. Na sa center ng matatamaan sa pagkumpas natin dito, nandun yung item. So sa pagkumpas mo dito, southeast, ito ay Imperial Regalia Code ng Mirror. Yan. So nandito si Amaterasu. Kaya nilagyan nila ng person. Yan. Yung person na yan si Amaterasu. Itong isang person na to si Izanagi. Nakalublob sa gitna ng tubig na nakalitaw. So ito yon. Kung hindi mo alam tong mga marka na tong mga book, talagang mahirapan kang hanapin ito. No, lalo na sa ganito. So ito naka-point doon. Pero syempre, talagang magkakaroon kayo ng konting ideya na nandito nga gawa ng sa pointer na to. Pero magdadalawang isip pa rin kayo kung nandito ba o wala, dahil hindi nyo nga kabisado yung marka. So katulad nito, drift ito. Nakakalito to. Tapos ito may mga paa. Meron pa dito mga book na ano, itong part yata na to, pagka dito mo to tignan, parang ano, parang tawag nun, parang pagong. Ito na may yung ulo niya, ulo niya papunta doon, tapos may isang paa dito. Tapos itong marka na din, kung sa baba mo tignan mga book, nakaganito yan, hindi na magkasya. So nakaganito yan mga book doon sa baba, ay sa harapan pala.
So nakaganyan yan. Tapos yung parang may ulo yan, nakaganyan. Para sumubre yata. Yan, parang pagong. May dalawang bato nakakalang. So kung titignan mo tong ano na to, kung dito ka nakatayo mga bok, tapos harap ka dito, ito yung makikita mo sa baba. Yan, parang pagong naman. Na nakaturo dito banda. Kasi may bato din dito banda. So sa ganitong mga marka talagang masakit to sa ulo mga bok. Pag hindi mo masyadong kabisado. So pasalamat na lang ako sa mga mentor ko na tinuruan ako, no. So sir, maraming salamat sa inyo sa tulong nyo. So sa paglinang sa mga kaalaman ko po sa decoding. Sila din ang nagturo sa akin na putulin yung mga sungay ng mga mayayabang. So kaya ayun mga bok, pagpasensyahan nyo na pinatulan ko yung isa. Kasi kung hindi, babalik at babalik yan at magyayabang. Siguro baka pamarisan pa ng iba. So parang napaliwanag ko na yata sa inyo. Sana naguluhan kayo sa mga tinuro ko sa inyo mga bok, ano? Itong natutunan ko sa decoding mga bok, wala pa to sa kalikingan nila. Parang kumbaga dumi pa lang ako na dumikit doon sa kalingkingan nila. Sa kanila ko doon natutunan. Huwag nyo ring ipagtaka kung may mga areas na magkatulad kami ni Sir Chris sa decoding. Kasi unang-una kay Sir Chris ako natuto. Sa kanya ako natuto, kay Sir Chris. Doon ako nag-umpisang matutong mag-decode. So yung trial and error ko naman, yan yung unang salang ko doon mga bok. Bali, konti lang yung alam ko yun mga bok. Konti pa lang yung alam ko doon sa remapping pati sa decoding. So sa nung nakilala ko tong mga mentor ko nung na-upload ko na yung Sun and Shadow. Kaya ayun, kung mapapansin nyo, ang dating mukha ng matanda ngayon Izanagi. Ang dating tinawag kong mukhang bata ngayon Satori. So yun, sa kanila ko natutunan yan mga bok, pati si Kappa. Dumating din si Kappa. So marami pa sana akong ipakitang mga bok, baka mamaya pagtawanan nyo ko eh. So tama na lang muna sana yung 5 mga bok. Ipapakita ko na lang yung iba pang method pag may natagpuan na ako. So sa ngayon yung 5 method pa lang. So katulad nito mga bok, ayan ang ginamit na person, ayan, si Izanagi at si Amaterasu. Si Amaterasu ang kinuha nilang concept, yung nakatayo na siya sa kahoy. Kaya nandito yung salamin, ayan nilagay nila dito yung salamin. So dito nakatayo si Amaterasu sa center, nag-X yan no. Dito nakatayo si Amaterasu, kaya ito may salamin, Imperial Regalia Code ng Mirror. So ito naman ang person na ginamit, si Izanagi, nakalublob sa gitna ng tubig pero nakalitaw. So ito, nandito sa gitna ng tubig na nakalitaw. Napaikutan to ng mga bato mga bok, yan. May mga bato din dito sa taas, paikot sa kanya. Talagang nag-isa lang to. May mga katabing bato to dito sa gilid, pero yun nga, ito naka-V. Nakatatama naman dito sa ito sa C. Pag binaybay mo to, tatama to isang bato. Pag akyat mo dito, siyempre pag tayo mo dito sa isang, kasi nandito yung person din, o code 5 or center o pointer. So ito yung makikita mo, dalawang dot na nakaslope naman to pababa, ang matatamaan ito din. So yun yung gamit ng mga person na to mga bok. So simpleng kanji lang yan. Ito abstract, dalawang batong pinagtabi. Ito naman inukit mismo. So nasa codebook yan mga bok. Ano nga yun uli? Pero dito tubig yan mga bok, ang sinasaad nito. Literal na tubig mga bok. Flowing water ang sinasaad nito. Hindi nawawalan ng tubig. Yan. So ito, babalik ka pa rin dito. Kasi nakasaad dito flowing water. Ayan, yung water, flowing water. So itong C na to, walang kanto,
Bali parang naka-curve na rin pero walang kanto. So kahit naharangan tong ano na to, itong travel na to, mag-stop lang to pagtatama na sa bato na may marka. So dito. Yung OD, yung butas ng OD nagsasaad na itong dalawang deposit naka-align. May naka-align nito. Ayan. Nakasaad dito nasa taas. So ibig sabihin itong dalawang item naka-align ito doon sa taas. May tatlong rectangle mga bok, yung isa nasa baba, yung isa ay yung dalawa nasa taas na tinago, ito hidden. Kaya kinat yung dalawang kanto. So nakasaad nito, ayan, yung isang item nasa taas, yung isa nasa baba. So itong part na to nasa taas to. So ito yung pababa. Ito yung nasa baba. So rectangle, ibig sabihin itong marker ng ano na to mga bok. Itong marker ng toriin na to, ayan. Kung lalagyan natin ng ganyan, parang pi sign. Ayan, pi sign. So nilagyan nila ng ganito, triangle. Kasi ang nakasaad nito, kwarto, chamber. Ayan, chamber yan mga bok. Kaya nakaganyan yung itsura niyan. May puwang dito sa ano. Kasi dapat nakaganyan yan mga bok ang itsura niyan. Tori marker mga bok ha. So parang pi sign. Nakaganyan. So nakaganyan yan. Yan. So ginawa nila to. Ito kasi naka-hidden. Hidden yung lagayan. Kaya nilagyan yan, may parang abstract din na triangle dito sa ano na to, Tori marker. So itong mga marka na to magbasag. Yan nga lang, ang kuha nito hindi nababasagin kasi may rectangle dito, ay triangle. May triangle na nakalagay dito, chamber at water. Sana nakuha nyo to mga bok. Naguguluhan ba kayo mga bok? Sa ano lang, magulo lang naman talaga tong mga bok pag hindi mo alam yung marka. Sa totoo lang. So sa ganito pag drawing, ayan. So ma-isolate mo yung mga marka. Parang mas maganda yata mga bok pag may site kayo i-drawing nyo, no? Yung mga marka lang tapos gawan nyo ng kompas. So ganito yon. Ayan yung, hindi to accurate mga bok ha, gawa ng drawing, hindi ako magaling sa pag-drawing. So nandyan sa comment section natin yung link ng footage ng area na to. So hanggang dito na lang siguro mga bok. At muli ito sa Nudge na mag-iwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting hindi kailangang magaling ka, ang mahalaga may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.